At habang si Kuya Louie naman ay magpapaka-bagets at papasyala ng isang kiddie gym na magtuturo ng exercise na nakakapagpatalino daw ng mga chikiting. Hey, Antonia, you watch, ha? Mga mommies, kung gusto nyong maging matalino ang inyong mga anak, hindi lang daw pagbabasa o pag-aaral ang natatanging paraan, kundi may isang klase ng physical exercise na pwede nating gawin. Narito na, tutok na mga parents, step by step mula kay Kuya Louie. Magandang umaga, Pilipinas! Nandito po ako ngayon sa Brain Gym dito sa Las Piñas. Pag-uusapan natin ang Brain Gym, pati ang edukinesiology. Ano nga ba ito? Balita ko, sabi nila, ito rin nakakapag-tune up ng kondisyon ng athlete sa pag-focus ng isang tao para mas lalo siyang magiging capable sa buhay. Counseling, ginagamit din to. Family and friends ginagamit para mas lalong tight and intact sila. Pero alam niyo ba, may connection daw ang pagdedesisyon natin at sa pagiging matulong natin sa bawat kilos natin. Yan ang pag-usapan natin ngayong umaga to. Kasama natin siyempre si... Lester Pia po. Okay, Lester Pia sa Magandang Umaga, Pilipinas. Guys, ano nga ba yung edukinesiology? Siguro muna natin doon. Yes. Totoo ba na may relative daw yung paggalaw-galaw ng katawan sa learning? Oo naman. Ano yun? Actually, ang educational kinesiology, pag sinabi nating education, to draw out. Okay? Kinesiology, it is the science of movement and posture. Okay. So therefore, to draw out learning and to involve movement, kaya naging educational kinesiology siya. Okay, ano naman yung connection ng three-dimensional brain ng isang tao sa mga batang to at sa learning process nila? Kasi ang brain gym, ini-integrate niya ang three dimensions ng brain. Okay. Ito yung focus dimension, centering dimension, and laterality dimension. So, ang focus dimension, ito yung tinatawag nating front and back part of the brain. Frontal lobe? Yes, they're responsible sa receptive and expressive language. Okay. Which is yung comprehension ng bata. Meron naman tayong tinatawag na centering dimension, which is integration ng top and bottom of the brain, which is something to do with the organization, and at the same time, emotion. Ayun! Kaya counseling, di ba? Napansin mo counseling. And then another is the laterality dimension, which is common to. Yung alam natin na left and right side of the brain. So alam Yung natin na, artistic side, yes, logical and the logic side. So ini-integrate nito by using movement and exercises na binibigay nga ng brain gym. Speaking of brain gym nga, syempre may mga workout to. Mamaya aalamin natin ang iba't ibang uri ng exercises para mas lalong ma-enhance ang pag-iisip nating mga bata. Sa pag-ubeg ng inyong Kuya Louie, dito lang sa Magandang Umaga, Pilipinas. Thank you very much. Thank you. Kung di lang malayo yan, i-enroll ko yung anak ko sa brain gym na yan. Pero for now, ang kanyang mental exercise, yung binabasahan namin lagi siya ng libro. Totoo yun, Kim, di ba? Informative years, importante yun. The first 7 years of a child's life, dapat doon tinitrain mo na siya para lalong tumalino. At saka sabi nila, 50% po ng ating matututunan ay natututunan natin doon sa ages 1 to 7. At kaya brain gym ang tawag dahil ang utak natin ay parang muscle yan. Dapat wino-workout natin yan, binabanat natin, ine-ehersisyo natin para hindi mag-atrophy ang ating mga cells at para hindi tayo mabobo. Yan nga yung nagiging cause, di ba sabi na Alzheimer ba? Yun. Alzheimer. At ano pa mga pagkalimot. Ano? Magandang umaga, nandito pa rin ako sa Brain Gym sa Las Piñas. Kasama ko rin si Ma'am Gles. Ma'am, good morning sa inyo. Miss Gles, kanina pinag-usapan natin yung mga workout sa katawan. Meron. Sa utak meron din pala. Ano nga ba yung iba't ibang exercises o workout na ginagamit sa Brain Gym? Okay, meron tayong tinatawag na lazy 8 or infinity walk. Okay. Okay, ang ginagawa nito, ginagamit ito ng educational therapies para mag-improve ang kinesthetic and tactile awareness ng student. Ayun. Ganun ha? Yes. Okay. So therefore, mag-i-improve ang reading comprehension ng bata. Yun yung naidudulot ng lazy 8 sa academics. Now, meron din tayong tinatawag na cross-scroll. Ang cross-scroll naman, ini-integrate nito ang left and right sides of the brain. So, mag-integrated ang left and right sides of the brain, logic and gestalt magkasama. And then, we also have the balance button. Ang balance button kasi, ini-integrate niya kagad automatic ang three dimensions. Kasi nga, it improves the proprioceptive balance and equilibrium ng brain. Ayun. Balance si George. Yes, balance. Balance. And the last is yung tinatawag natin gravity glider. Okay. Ang gravity glider naman, ini-exercise niya or ini-stretch niya yung muscles natin na kailangan natin sa learning. Ayun. Just like yung maganda ba yung sitting posture natin. So, ini-exercise yun. Ini-stretch yun ng gravity glider. Ito ba talagang
effective. At meron ka na bang mga estudyante na talagang, wow, okay to. Of course. Gaano mahaba yung programang to para makita mo yung magbuting epekto ng Actually, brain gym? ang brain gym po ay kasama sa curriculum nila. Okay. So, therefore, isang buong taon talagang lagi nilang ginagawa yung brain gym. May ginagawa silang brain gym days, tapos in between ng class, nag-brain gym exercise sila bago sila mag-aral ng math, ng English, ng spelling, or kung ano mang subject meron sila. Paano may minomotivate yung bata? Kasi may mga bata na may tantrums para mag-brain gym. Actually, yung exercise itself, very motivating na kasi panay movement siya, parang play. So, parang naglalaro lang yung bata. So, no need na to motivate. Kung nagtatantrums man, just directly mong dalhin siya doon sa environment and then pagawa yung exercise. Lois Jim, maraming salamat sa iyo. Mga kaibigan, sana marami kayo natutunan ngayong umaga ko. Hindi lang katawan ang ini-exercise natin, kailangan pati rito para sexy ka sa loob at sa labas. Ito po ang inyong Kuya Louie Villaruiz para sa Magandang Umaga, Pilipinas.